Bukod sa pagpapanagot sa mga sangkot, ilang reforma ay patutupad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra katiwalian. Kabilang na riyan ang paglulunsad ng Transparency Portal at kahit ang paggamit ng AI para sa mas pinaigting na project monitoring. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Sa harap ng issue ng maanumalyang flood control projects, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagsabi na tuloy-tuloy ang reformang gagawin ng pamahalaan para maisulong ang katapatan, integridad at pananagutan. Dahil dito, sabi ng Pangulo, ikinakasa na ngayon ang pagbuo ng Transparency Portal na magbibigay ng access sa publiko sa mga impormasyon patungkol sa mga proyekto. Kabilang na ang detalye ng mga kontratista, mga ahensyang nagpapatupad nito, maging ang lokasyon at estado ng proyekto. Ibig sabihin, papantayan natin ng husto every step of the way. Bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti para pag may nakita tayong hindi tama nagawa o against the rules and regulations ay makikita natin kaagad at hindi na natin pababayaan na makikita lang after 2-3 years, kagaya na nangyayari ngayon. Ipatutupad din anya ang sistematikong reforma lalo na sa disenyo ng proyekto, pag-aalok at pagkuha ng kontrata, at mga sistema ng pagbabayad na lahat anya ay naglalayong paigtingin ng transparency, matiyak ang seguridad ng datos at maiwasan ang mga pagkakataon para sa katiwalian. Upang matiyak naman na ang pondo na nilalabas natin para sa mga proyekto ay talagang tapos na. Dahil marami tayong nakita, completed, bayad na, hindi mo naman mahanap yung project, ghost project. O kung may makita kang man project, hindi kumpleto, substandard. Kaya patitibayin natin ang proseso para tiyakin natin na lahat ng kontrata ay ma-implement na mabuti. Ipinunto rin niya na kailangan gamitin ng epektibo ang teknolohiya, lalo na ang artificial intelligence, na malaking bagay anya para mapahusay ang pagsubaybay sa mga proyekto at matukoy ang mga irregularidad sa pagproseso ng mga kontrata at pisikal na pagpapatupad ng mga proyekto. Meron tayong smart technology para tignan kung ano ba talaga ang standard, kung maganda ang pagkaayos. Ito tinitignan yung kung talagang nilalagyan ng rebar, kung makapal talaga yung konkreto, yung semento sa tamang specification. Yung isa pa naman, yung isang smart technology na gagamitin natin, yung aking nabanggit, titingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang hindi tama, ay makikita natin kaagad. Maglilista yan, makikita natin, babalikan natin at imbestigahan natin bakit ganyan ang nangyari. Sa kabila ng mga reformang ipatutupad, binigyang bigat din ng Pangulo ang papel ng publiko para maisiwalat ang mga katiwalian. Lalo't mula nang umarangkada ang sumbong sa Pangulo website noong Agosto, nasa mahigit 20,000 reports na ang natanggap ng pamahalaan. Napakahalaga ng impormasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na madaming impormasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya ipagpatuloy po ninyo yung inyong pag-report sa amin kapag meron kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Ang sumbong sa Pangulo website ay inisyatiba ng pamahalaan kung saan rektang makapagre-report ang publiko ng anumang irregularidad na nakikita nila sa mga proyekto sa kanilang lugar. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.